Di ba? Mga karanasan. So, ngayon po, ang pag-usapan po natin, yung pong rewards doon sa mga faithful na mga Kristiyano. No? Rewards to faithful servants. Mga gantimpala para sa mga tapat na mga lingkod ng Panginoon. So, ang may gantimpala, yung tapat. Tama ba? Yung hindi tapat, walang gantimpala. Tama ba? So, kaya kailangan matagpuan kang tapat, no? Yan po yung ano. Sabi po ng Matthew chapter 25, verse 21 and 23. Sabi po diyan, Tagalog muna. Sinasabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. So, ayan po yung mga tinatawag na commendation ng ating pong Panginoon Diyos. Ano? At ang makakarinig lang ng mga commendation, yung pong mabuti at saka tapat. No? Good and faithful. Ano po? Sila lang po ang makakarinig ng magandang pangungusap mula sa ating pong Panginoon. Ano? Sabi uli doon, His master said to him, well done, good and faithful slave. Ano yan, yun na no? Hindi sinabi dyan, well done, good and faithful leader. Ano ba? Oh. Dulos, servant, slave. Kaya ganun dapat ang maging mindset ng ng bawat mananampalataya. Ilagay natin ang ating mga sarili bilang tagapaglingkod, no? Slave, alipin ng Panginoon. Kasi dati alipin tayo ng taning, alipin tayo ng mga paggawa ng mga kasalanan. Dito naman ngayon, yung pagiging alipin natin doon sa Panginoon Diyos, ito isang napakagandang pagtatalaga bilang alipin, merong gantimpala. Amen? So, yan uli, no? Sabi doon, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Oh. Amen? You had been faithful for what? For a little thing, for a few things. Doon ko muna maging faithful sa maliit na pagkakatiwala, no? Pag ikaw ay tapat at mabuti sa maliit na pagkakatiwala, merong promotion. Di ba? Merong additional na ipagkakatiwala sa iyo. Ang problema, sa minsan maliit na bagay lang hindi ka mapagkakatiwalaan. Di ba? Paano ipagkakatiwala sa iyo yung mga malalaking bagay? Di po ba? Hindi ka mapagkatiwalaan sa mga bagay ng mundo na ito. Lalong hindi pagkakatiwala sa iyo ang mga spiritual things. Di ba? Hindi pagkakatiwala yung mga tinatawag may kinalaman doon sa papuntang langit. So, sa maliit na bagay pa lang, mundo pa lang. Napaka, po yun. At, ayun nga, enter into the joy of your master. Amen? Pumasok ka. No? Para bagang, makigalak ka sa akin. Makigalak ka sa kagalakan ng iyong
Panginoon. Aba, sarap nun, ano? Gandang senaryo nun, ano? Yung kagalakan na meron ang Diyos, magiging kagalakan mo rin. Amen? So, ayan po yung ano. What are some of the rewards that God will give to His faithful servant? Faithful Christian. Ano-ano raw po yung mga gantimpala? Yun nga. Una, a public commendation for work well done. Amen? Meron tinatawag na pampubliko na pagpapasalamat, pagkilala. Ganun, ano? For the work well done. So, yun ang sinasabi ng Bible. Parang kapag nag-aaral ka rin ng mabuti, di ba? Nagtapat ka sa pag-aaral, nagpakabuti ka sa pag-aaral, dumating ang recognition, dumating ang graduation. Diba? Biro mo, sabitan ka ng maraming medalya. So, yun ang ano, no? Kaya, may gantimpala po sa pagpapagal. May gantimpala sa paglilingkod kay Lord. Ito pampublikong pagkilala. Amen? For the work well done. Pangalawa po, an imperishable crown of victory that does not fade away or that does not fade. Meron daw pong gantimpala na naman. Bukod sa tinatawag na public commendation, merong imperishable crown of victory. Wow, di ba? Yan po yung another reward, ano? At sabi nga, ito po, yung 1 Peter 5:4, sabi doon, when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Amen? Pagdating daw po ng dakilang pastor, pagbabalik ng dakilang pastor, tatanggap kayo ng gantimpala, putong ng kaluwalhatian, na itong putong na ito ay ano, hindi raw hindi raw magpe-perish, no? It is ano, kumbaga sa ano not perishable. Amen? Imperishable. Amen. Sino yung tatanggap nito? Faithful servant. Ha? Faithful ng alin? Faithful servant. Ha? Oh. Alam niyo ba yung context niyan? Alam niyo yung context ng 1 Peter? Sino yung tatanggap dyan ng, ano, ng imperishable crown of glory? Sino po? Lahat ba ng Kristiyano tatanggapin ito? Hindi po. Yung po dumakapitan ng ano, may dinisiplina yung sarili niya, yung akap at tiis, nangasiwa, nagturo ng may ano, Tiis, nagtapat, sumunod. dapat sumunod. Yun ang inaano ko sa inyo na tignan ninyo ang konteksto ng maigi. For you to know kung sino yung recipient diyan. Sino ba ang tatanggap ng ano ng crown of glory? Lahat ba ng Kristiyano tatanggap ng crown of glory? Sino? Ang ano rito, ang ano dito ni Apostol Pablo, yung mga nagtuturo ng ano, ito, yung mga matatanda na kasama nito sa isang matatanda. Sino po? Saan nyo nakita yung talata? Na sino yon? Tatanggap ng crown of glory. Mananampalataya? Tapat na mananampalataya? Sino yung recipient ng crown of glory? Umaaral ako matandang kasamahan ninyo. At
sa isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwalatiang inihahayag. Sino po? Sabi rito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigasi kayo ng pagpupuno na hindi usapin niya, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi sa handang pag-isip na hindi naman gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwang ipinagtatagubilin sa inyo kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ito yung mga Sino po? Sino tatanggap ng Crown of Glory? Kristiyano ba? Pagturo ng Oo. salita ng Panginoon. Nangangalaga Kristiyano ng na kawan. nangangalaga ng kawan. Oh. Gaya ni Apostol Pablo. Oh, ibig sabihin, hindi ito para sa lahat ng Kristiyano. Opo. Yung No? nangangalaga ng kawan. Hindi rin ito para sa mga tapat na pangkaraniwang Kristiyano. Sa mga tapat. No? Ang tatanggap ng Crown of Glory, mga pastor, Pastor na nagpasis. mga nangangalaga ng tupa. Matatanda. Ayun ang kontek, mga matatanda ng iglesia na nagpapagal sa pangangaral ng salita ng Diyos. Oo. Oo. Pwedeng pastor, pwedeng elder na matatagal na matyaga magturo. No po? Meron tatanggapin na Crown of Glory. Hindi po para sa lahat ng Kristiyano yung Crown of Glory. No? Dito naman sa 25-21, hindi rin lahat ng Kristiyano tatanggap ng public commendation. Tama ba? Pagka hindi ka good, tsaka hindi ka faithful, hindi ka rin tatanggap. Kristiyano tatanggap dito sa Matthew 25. Tama ba? Kristiyano tapat. Tsaka mabuti. Diba? Good at tsaka faithful. Kaya yung Kristiyano na hindi good tsaka hindi faithful, wala natanggapin yan. Huwag kayong umasa tumanggap kayo. Tama ba? Ano yun? No? Di ba yun ang Bible? Ano yun? Ano nasa sa Bible? Kailangan natin mag-interpret properly ng Word of God. Ano po? Para ano? Oh, yung sumunod sa 2 Timothy 4:6-8. Sino naman yan? Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya upang ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Okay. Sino ang tatanggap? Ang mga Ha? Sino? na nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Tapos, si Apostol Pablo. Sino yon? Si Pablo. Apostol Pablo. Oh, si Pablo. Di ba? Sabi niya, finally, Paul was talking. There is laid up for me. May nakaabang sa kanya. Di ba? Ano yon? Crown of righteousness. Tagalog, putong ng katwiran. Na sabi ron, ang Diyos, ang Panginoon, siya yung makatarungang hukom na siya raw po yung magbibigay ng gantimpala na ito na crown of righteousness on that day. Amen? Si Kristo magpuputong ng crown of righteousness kay Paul, no? O ngayon, kasama pa tayo dyan. Sabi, kundi sa lahat din Kasama na naman tayo dyan. Kundi sa lahat din naman ng mga Ayan, naghahangad sa kanyang pagpapakita. Oh. Yung mga naghahangad din. Oh. Sabi, Kaya kasama tayo rin. namin Hindi lang sa Yung- Sino pa? Sa lahat Si, din naman ng si mga Paul ang naghahangad unang-una. papakita. O ngayon, pangalawang katangian. Sino raw? Yung sinabi nyo kanina, tama yan. Kasama tayo. Tama Oh. tayo. Oo. Yung sa mga naghahangad. Yun. Sa mga naghahangad. Sa mga- Oh, sabi roon eh, and do not me only. Paul was talking.
Hindi lang sa akin, ang crown of righteousness na ito. Ito ay available din, kanino? To all who love His appearing. Naghahangad ng kanyang pagpapakita. Yung nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Sa kanyang muling pagpapakita. Ngayon, nananabik ka ba? Amen. No? Maging masaya sa kanya. Pag hindi ka nananabik, hindi ka rin kasama rito. Sama ka ba kapag hindi ka nananabik? Pag hindi, di ba? O, paano kung ikaw sabi mo, Kristiyano ka, pero iba kasabikan mo. Di ba? Hindi ka nananabik. Kasi, ano katangian ng tao na nananabik sa pagbabalik ni Kristo? Ang nananabik po kasi may joyful anointing. Nananabik siya, hindi siya nagaano na natatakot sa mga mangyayari sa mundo. Nakahanda siya lagi sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Iningatan niya mabuti ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yun, iniingatan mabuti ang pananampalataya. Nabubuhay ng tapat. Nabubuhay ng tapat. Nabubuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Paano kung Kristiyano ka, nabubuhay ka ng lihis? Kasama ka ba dyan? Hindi rin po kasama. Hindi Kristiyano. Diba? Masaya ka. Kasi hindi ka, sabi, it is only available to all. To all. No? Who love, who have loved His appearing. Diba? Kasi pagka ikaw ay nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon, talagang masayang-masaya ka. Kasi yung natatakot, hindi pa pinasasaktan. Pakiwari niya, lagi siyang in love na nag-aantay ng Kaya nga lagi masaya. siya, gano'n, parang Masaya. Habang hinahantay mo ang Lord, siyempre nagpe-prepare ka sa sarili mo, nakahanda ka. Yung kalatasan Alam nga naman naggagawa ka ng mga kasalanan. appreciation ng Diyos. Oo. Joyful anointing. Excited ka kasi alam mo wala ka nang ginagawa eh. Diba? Alam mo na, kasi sa sarili mo, wala ka ng doubt. Yes. What are the characteristic of a person who love his appearing? lagi inspired. Di ba? Inspired ka. Yes. You eagerly waiting for Him. As long as you are eagerly waiting for Him, you are preparing yourself. Ingatan mo. Niyahanda mo yung sarili mo. Nilalayo mo sa kasamaan. Sunod ka. Iniiwas mo sa mga gawain ng mga makamundong gawain. So, yun ang mga katangian ng mga yun ang tatanggap ng ground of righteousness. Kaya nga righteousness Tignan nyo righteousness. Oh. Katuwiran yan. Alam, maiputong sa iyo yung putong ng katuwiran, tapos liko ka. You don't have the right to receive the crown of righteousness. Matuwid ang tatanggap. Diba? Katuwiran lang Diyos, matuwid. Kung hindi ka masumpungan na habang nabubuhay ka, nabuhay ka nang nasa katuwiran. Tama po ba? Amen. Sa katwiran. So, hindi lahat, huwag kayong angkin na, kailangan natin, tingnan muna natin kung sino-sino yung mga binabanggit diyan. Sa 1 Peter, ang tatanggap doon, hindi lahat. Mga tagapagturo, mga pastor, mga tapat na mga pastor. Mga mapagtagumpay. Oo. Nalibot doon. Diba? Magkakaiba, different crown, iba-ibang crown, mga kapatid. Kasi yun. Sa mga pastor, crown of glory. Diba? Sa mga nananabik sa muling pagbabalik ni Christ, crown of righteousness. Oh. Magkaibang crown yan. Okay ba po yun? Diba? O, halimbawa, pastor ka. May crown of glory ka. May crown of righteousness ka pa. Kumbaga, iba-ibang ranggo. Oh. Tama ba? Pwede. Kaya, titignan nyo, yung mga, halimbawa, recognition. May mga, di ba, iba-ibang mga medal. Medal. Iba-ibang medal Honor. Minsan, isang pagka ikaw, first honor, dami mo medal. Yung mga musta, Di ba? Iba-ibang mos. Sumanggal. Di ba? most bihil. Oh, dito sa langit. Oh, Ganun din yan. yung halimbawa, itong una, yung public commendation for work well done. Righteousness. Pati pastor pa pwede yan. Pagka ikaw ay talagang, di ba? Good and faithful ka. Faithful servant. Merong public commendation. Amen. Oh.
Ano, di ba? Kaya, masarap yung maraming reward pagdating sa harapan ng ating Panginoong Amen. Jesucristo. Amen? Yung awarding, yung rewarding, aba, saya-saya mo nun, daming award mo. Okay? So, pangatlo, future responsibility in eternal state. Future responsibility. O, magiging happy ka doon. Di ba? Gusto mo maging mayor ka. Di ba? Future responsibility. May bababa pa Di ba? ba? Merong ibibigay sa iyo, oh, ikaw, faithful ka, mamahala ka Pamahalaan mo to. ng 5 syudad. Pero, pamahalaan mo yan. Di ba? May ganyan-ganyan kami. Oo. Pamamahala din dun. Yun. Di ba? Parang dito rin. May rango yan. Parang dito na sa loob. Hindi naman, 25-23 ulit. Balikan mo yung Matthew 25-23. Sabi doon, no? His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things." Nasabi sa kanya na, No? I will put you in charge of many things. Amen. Amen? Mamamahala ka o pamamahalaan mo ito. Bibigyan ka ng pamamahala ni Lord. maraming bagay. Amen? Ito yun. Naging tapat ka sa Diyos habang nabubuhay ka sa mundo na ito. Commendation niya, merong tinatawag na gampanin na ipapagawa sa iyo ang Diyos doon sa kabilang buhay. Diba? I will put you in charge. Naalala ko, Mag-take charge ka dyan. Diba? Oo. naalala ko Bishop, sinabi ni Lord Jesus na akin sa langit, kasi ihanda yung tatahanan natin, yung bagong Jerusalem, and then babalik siya, saka tayo sasama. Oh, iba-ibang mga ano yan. Kaya, bawat ano nyo, bawat Bukod sa karyan ng Diyos, context, tingnan ninyo po yung context noon. Opo. Para bago natin bigyan kaagad ng ano, isa kasi nasabi natin sa ating lahat ng mga Kristiyano yun. Di ba? Tingnan niyo yung context. Pag nag-quote kayo ng talata, tingnan niyo ang context for you to interpret it properly. Kung para sa atin ba yan o. May mga account sa Bible na limited lang or ano. Oh, dito. Minsan iba yung ano ng context, iba yung vertical ko. Oh. Lahat ba ng mga lahat ba ng mga Kristiyano meron tinatawag na future responsibility doon sa eternal state? And, Lahat ng Kristiyano? meron po kasing mga ano eh, Oh. Hindi na. Lahat ng mananampalataya? hindi po lahat ng mananampalataya. Oo. Kasi, So, pero yung mga Kristiyano na Gumawa ng mabuti. yun, di ba? Yung faithful at saka good and faithful. Yan sabi roon. Magte-take charge ka doon. Di ba? Kasi naging tapat ka sa maliit na bagay, mahala ka sa malaking bagay. O, eternal state na yun. Amen? So may mga Kristiyano, opo, ligtas, pero walang gampanin doon sa kabilang buhay. May mga ganyan. Yung mga tamad na Kristiyano, yung mga ayaw na responsibility dito sa lupa. Dito, bibigyan ka ng responsibility ni Lord dito. Pag naging faithful ka sa responsibility na binigay sa iyo, merong another responsibility doon sa langit. Oh. O yan, katulad niya, nandiyan si Kagawad Yun Paunilo, nanonood sa atin. Meron tayong Kagawad na nanonood. Di ba? Oh. Ganyan din niya sa panunungkulan sa atin pong barangay. Pag naging tapat ka sa panunungkulan mo bilang isang kagawad, bilang isang kapitan, some other time, bagay maging city councilor ka na. Naging tapat ka sa councilor, magiging ano ka na, vice mayor. O, di ba? Good evening po, Kagawad Jun. So, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Ang pamantayan diyan, katapatan. No? Bago magkaroon ng tinatawag na promotion. Di ba? Ang sabi ng awit promotion comes not from the east nor from the west, but promotion comes from the Lord our God itself. Amen.
Amen? Amen. So, yan po. Kasi mga ASOL students kayo ha, kaya mga ano, kayo rin mga, kahit na hindi kayo nag-aaral, halimbawa sa ASOL student, pero mo, nagtuturo ako sa inyo. Gusto ko maging sharp din ang sagot ninyo. Diba? Sunday, malay mo, magtuturo din sila, di ba? Oo, kaya pag Kagaya ng pastoral, nagtuturo nga kayo, Actually, walang marami siyang nagugulumihanan. tinuruan na nagtuturo na rin. Kasi pagka nagtuturo kayo, nagugulumihanan yung mga tinuturuan ninyo. Nalimahali din. Kailangan, yung accurate, yung tama. Oo. That is my point, ano? Para meron man makarinig sa atin, meron man, di ba? So, kasi pinagrarambul-rambul natin yung turo natin Yun dyan lang, rambul-rambul yan sa maraming mga Kristiyano. Iba-iba ang ano. Hindi, di ba? Mm-mm. Oh, public commendation, sino ang tatanggap? Lahat tayo, sasabihin natin. No? Crown of glory, sasabihin natin, lahat tayo tatanggap. Crown of righteousness, lahat tayo tatanggap. Hindi. Hindi porque Kristiyano ka, tatanggap ka. Napaka mo, tamad ka, tatanggap ka. Di ba? Pabaya ka sa responsibilidad mo, tatanggap ka. Oh. Unfair naman yun, di po ba? Amen po ba? Amen. Oo. Walang issue doon sa kaligtasan. Yung reward, yung award. Di ba? Oo. Parang dito lang din, sa lupa. Kaya ka nagkakaroon ng pribileyo na makatanggap ng honor kasi nagsisikap ka mag-aaral. Yes, oo, nagsikap ka Ganun nga Ano na yung pagiging Kristiyano, nandiyan. Siyempre, kailangan mo magtrabaho para matanggap mo yung honor. Kaya tayo nagpapakalalim, lumalago tayo para magbunga na maigi. Oo. So, bawat sa atin, kailangan nagbubunga. Bukod sa bunga ng Holy Spirit, may bunga tayo ng mga kaluluwa. Sige, sunod natin itong another tip para matapos natin. Next week, meron tayong bagong manual. Roman number 5, what makes our life on earth and the decisions that we make so important? Paano raw po na ang buhay natin dito sa mundo na ito, mga decision making natin dito sa mundo na ito po ay napakahalaga. No? Napakahalaga po yung buhay natin dito. Paano mo ginugugol? Mga decision making natin dito sa mundo na ito. It is very, very important. Kasi meron pong kinalaman sa kabilang buhay ito. Amen? Diba? Sabi nga na isang quotation what your life today is an echo of your life tomorrow. Diba? Only one life will it soon be past, but only what is done for Christ will last. Amen. So, good evening po, kagawad. No? Good evening sa mga nasa online po dyan. So, tuloy lang po tayo, no? Gano'n raw po kahalaga? Napakahalaga pala yung mga decision making natin ngayon. Amen? So, bakit? Una, because death is final. No. Hebrew 9:27. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. It is appointed for a man to die once. And then, the judgment. Amen? Oo, paghuhukom. Pag namatay ang tao, isang beses lang, mamamatay ang tao. Hindi natin alam kung paano dahilan. Yung buhay pa naman natin, hindi natin hawak. Diba? O, nung nakaraan, meron yata nangyaring banggaan dyan sa Commonwealth. Ang daming patay. Nadaan nakita niyo yun? Banggaan, di ba? So, ang daming cause. Ang daming pong cause ng kamatayan ng tao. Hindi ka na magigising. Dapat Nagkakasakit. Di ba? Kristo ka. Jesus Christ ka. Hindi natin hawak Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya napakahalaga yung buhay na iginugugol mo ngayon. Kung kanino mo yan inilapat ng pananampalataya. Kung kanino mo yan isinandal sa pananampalataya. Oh. Yung pinagsandalan mo ba ng pananampalataya mo, kaya ka iligtas? Tayo alam natin, ang pinagsandalan ng pananampalataya natin si Kristo.
Siya ang ating tagapagligtas. Siya yung magliligtas sa atin. Diba? O yung mga decision making natin. Diba? May mga decision making tayo na dito pala pinagdurusahan na eh. Diba? May mga humahakbang ng mali. Pinipilit itama. Mali nga, itatama. Itama mo sana ng tama. Diba? Pero yung mali na ipipilit mo mali, eh paano itatama yung mali? Diba? Kaya sabi ng Bible, John 8:32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan na ito na nalaman niyo, ito ang magpapalaya sa inyo. Yan po, yung salita po ng Diyos ang magpapalaya sa atin. So, John 8:32. hamon po, no? Basahin po natin ang Bible. Magbasa kayo ng Bible. Anong dahilan? Bakit napakahalaga ng mga decision making natin? Pangalawa, because after death, pagkatapos daw ng kamatayan, there is no second chance. No? Wala nang second chance. Final na yun. No po, pag napunta ka ng impyerno, impyerno ka na. No? Wala nang ano roon. Talagang habang panahon ka magdurusa doon. Basa nga po, Ecclesiastes 11:3. 11:3. Ito po ang sinasabi, kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan o sa dakong hilagaan, sa dakong kabuwala ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. Sabi doon, no? Even when the fool walks along the road, his sense is lacking, and he demonstrate to everyone that he is a fool. 11:3. Ayan, ito pala. Mali yun, binasa ko. Ito yung 3. If the clouds are full, sabi rin, no? They pour out rain upon the earth. And whether a tree falls toward the south or toward the north, wherever the tree falls, there it lies. Wherever the tree falls, there it lies. Amen? No. Kaya kapag ikaw ay namatay, kinamatayan mo, nawala ka sa Panginoon, wala ka kay Lord, no? Stay there for eternal. No? Dalawa lang po patutunguhan, langit o impyerno. No po? Oo. Yan po yung mga malilinaw na sinasabi ng Bible. Kung gusto niyo pandagdagan ng basa, yung pong Ezekiel 18:19 to 32 po yan. No second chance po. Wala pong kahit anong prayer mo dyan sa mga namatay na yan, patay na yan. Ano yung Ezekiel? Ezekiel 18:19 to 32. Ezekiel ano? Mahaba po yun, huwag nyo na basahin. Sulat nyo na lang. Basta pag namatay ang tao, wala na second chance. Amen? Yan po yung sinasabi po ng Bible. Biblical po yan. Nakatala po yan sa Luke 16:19 to 31, and then Ezekiel 18:19 to 32. Basahin ninyo kung may mga Biblia po kayo for clarification ng sinasabi po natin. So, meaning to say, wala pong purgatorio. Wala po noon. Hindi po pwede na ipag-pray natin yung mga namatay ng mga kamag-anak natin, purgahin ng panalangin, tapos mapunta sila ng makaahon sila utay-utay doon sa purgatorio. Wala pong ganun. Ano po? At meron naman pong doktrina, yung mga Mormons na baptism of the dead, na magpapabautismo naman yung kanilang mga mahal sa buhay, na buhay, alang-alang sa namatay na kamag-anak. Pagka nagpabautismo ang buhay na kamag-anak, yung namatay na kamag-anak nila, pwede raw pong mapunta pa ng langit.
Oo. Individual ang Oh, diba? kaligtasan. Yung gano'n, no? Yun, matindi yung doktrina na yun. So, may bautismo palang gano'n. Baptism of the dead. For the dead. Oh, yan. Dagdag na yun. Hindi, ano yun, turo talaga yun ng mga, sila unang mga ano. Parang nagdagdag. Nakita ko yung ano nila. Unbiblical lang yun, unbiblical. Pero may binabanggit doon si Prophet Smith. So, yan po. Kaya hanggat buhay po na tayo, ayusin na po natin ang buhay natin. Hanggat buhay tayo, may hininga tayo, suko na natin ang sarili natin kay Christ. Sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Diba? Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. O, Dapat sa silong na hindi lang, sa relihiyon, tatayong di ba? pangalan lamang kanyang binibigay No, para sa relationship kalilitan. kay Christ. Pagkatama kasi ang relasyon mo sa Panginoon, naaayos ang buhay mo. No? Pero pag may tama ang relasyon mo kay Lord, sablay ang buhay mo. Di ba? Yan eh. O, pangatlo, because our eternal destiny is determined on the basis of what we do in and with this life. Amen? So, basa nga po, 1 Corinthians 3:10 to 15. Hmm. Patuloy na pagtatayo ng gusali. Maging maingat ang bawat magtatayo. Ayun Hanggang sa sa 15 po. 3:10 to 15. Ay, sabi na yun, posible pa. Na maaaring ilagay at ibang sana Hindi ilagay kakaliwan pa natin kung ang pagtatayo. Oh, tingnan mo nga, basahin ko lang yung, ano lang, ano yung sinasabi ng 11, no? For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Amen. He is the only foundation. Amen. Christ is the only foundation. No? No other foundation na tatanggapin sa langit. No? Naka-founded doon kay Lord, kay Jesus Christ. Diba? Foundation. So, hindi po kung kani-kaninang Porsche Pilato. Diba? Sa 12, but now, if any man builds on the foundation with gold, silver, and precious stones, wood, hay, straw, its man's worth will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of its man's work. The fire itself will test the quality of its man's work. If any man's work which he had built on, it remains, what happened? He will receive a reward. O, reward ang tatanggapin niya, gantimpala na naman. Diba? If any man's work is burned up, he will suffer loss. Oh. But he himself will be saved, yet so as through fire. O, yung daw pong mga iba, na yung gawa ng iba, na sunog, lugi. Pero ano sabi, ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Diba? Kaya lang, sunog. Dahil sunog, walang gantimpala, walang reward. No? Hindi kaligtasan, reward. Iba ang kaligtasan, iba ang reward. Amen? Baka may pagrambulin nyo na naman yung kaligtasan at reward na yan. Di ba? Oh. Okay, pang-apat, because heaven and hell are eternal state. Oh, eternal. Ang langit daw, eternal state. Ang impyerno, eternal state. Eternal yun. Pag sabing eternal, meron bang hanggan yun? walang hanggan.
Walang hanggang buhay, walang Yun, walang hanggang langit, walang hanggang kamatayan. kamatay, walang hanggang impyerno. Oh. Yun po ang punta ng mga tao. Kaya hangga't buhay ka, hangga't malakas ka, wag mong gawing foundation ang mundo, wag mong gawing foundation ang mga santo, di ba? Yung mga rebulto, di ba? Yung mga ganyan. Wag gawin natin sa Jesus lang ang foundation. natin. No? Si Kristo lang po ang foundation, mga kapatid. No other foundation na nilaid upon Diyos. No? Diba? Acts 4:12. Kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Bakit? Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang. Wala ibang pangalan. Jesus. Hindi pwede kay Allah. Diba? Hindi pwede kay Apollo Kibuloy. Diba? Hindi pwede yan kay Manalo. Diba? Yes, Jesus. Only Jesus. Si Kristo lang po ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Siya ang ating tagapagligtas. Kaya hanggat buhay tayo, hanggat malakas po tayo, ilagak na po natin ating po mga tiwala. Sandal na kay Christ, di ba? Saan ka naka... Alas 7. Okay, so that's all for today. Thank you po at natapos po ninyo ang ating subject na Victorious Christianity. Ano gagamitin yung speaker ni Pastora? Sa mamaya, mag-pray muna tayo. Okay, manalangin po muna tayo. Pag-pray natin ang gawain bukas. Amen. Yung ating market evangelism, Kanlaon, at saka phase 1. Tapos, may fellowship dito sa loob ng church, sharing, no? Eating fellowship. Tama ba, si Pastor? Meron tayo nakaprepare na gano'n. Naku, masarap na naman ng Tapos luto sa ni hapon, Pastor. meron ulit tayo. Wala ka malunggay? Siguro, Ayun, naku, sarap kung naman set up yun. natin yung pabasa tayo bukas. Oh. Tapos sa Friday po, meron tayong 7 last word. Oh. Sige po, tayo po ay mag-pray. Pag-pray po natin ating bansa. Pag-pray po natin yung si President Duterte na nasa ibang bansa, no? Pag-pray po natin siya. Kasi pagka namatay siya ron, delikado yung bansa natin. Pray nyo Diba? pray nyo rin po natin yung na- lakad namin sa linggo. Yun, sabi niyo sa Sakay prayer. namin ng airplane. Yun, yung amin po pagpunta doon sa sa Katiklan. Isang linggo po kami sa Boracay. Katiklan, mission. Siyempre, teka muna, mamaya tayo mag-pray. Mamaya muna. Sandali lang po. Yung content pa ng prayer natin. Yan po, marami kasing sasabihin ko mga prayer request natin. Ano? Prayer request po. Ayan, so pray po natin yung atin pong bansa, yung West Philippine Sea, na mailayo sa digmaan. Ipag-pray po natin, lalo na yung pong panahon natin ngayon, masyadong mainit, dami nasusunog, dami protection ni Lord, ano? Pag-pray po natin yan. Pag-pray po natin, pagdating po ng tag-ulan, bagyo-bagyo naman, matindi naman po ang mga bagyo na paparating. Kaya kailangan lang natin ng protection ni Lord. Pag-pray po natin yung sinabi ng volcanology, April 22, according to them, meron daw lindol na magaganap sa ating pong bansa. No? So, pag-pray natin mga mahal natin sa buhay, pag-pray po natin na talagang magsilapit na sila, maging totoo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Pag-pray natin yung mga Kristiyano na papetik-petik na hindi tatanggap ng reward. Hindi ka tatanggap ng ano yan, ng tatanggap. Ligtas pa rin. At least ligtas. Siguro okay na sa kanila yun, ligtas eh. Walang Diba? honor. Pagdating sa Wala lang. personal. Wala lang na reward. Award. Walang award. So, yun lang. Pagdating ng recognition. Pag-pray po natin yung magkaroon tayo ng heart, ng passion sa mga kaluluwa, ng mga tao, no? Okay? So, meron kayo dadagdag? Wala na? Pray nyo rin po ako yung... Ito, kagalingan, kalakasan. Pray niyo po kami. Pray din po ako.
Ayan. Oh. Hingin na po. Kasi Healing, araw-araw po strength. pinagpe-pray yung madaling araw. Oh. Ayan. Jesus' name. Sige I-pray po. ko na. Okay, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship. Salamat sa buhay po ng bawat isa na iyo po idinako sa lugar po na ito ngayong gabi. Salamat sa mga nasa online, Panginoon, na amin po nakasama sa pag-aaral ng iyo po mga salita. Salamat po, O Diyos. At patuloy nga po na amin pong idinudulog sa iyo, amin pong pamilya. Ingatan mo po kami lahat, gabayan mo po kami lahat. Patnubayan mo po kami lahat, Panginoon. I-bless mo po kami lahat. Sa iyo lamang po kami umaasa, sumasandal, Panginoon Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa mga activities na meron po kami. Sa araw ng bukas, sa araw po ng Biyernes, O God, ang pagpunta po namin, Lord, sa Arayat, Pampanga, sa paghahayag po na iyong mga salita, samahan mo po ang iyong panlingkod. At ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa pangangaral na iyong mga salita. At ganun din, Panginoon, amin po pagpunta sa Boracay, sa Katiklan. May mission po kami doon, Panginoon, nagaganapin. I pray, Lord, for your divine protection, divine provision, O God. Pagkaloob mo po sa amin, Panginoon, lahat po ng mga pangangailangan namin. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyo pong pag-iingat na kami po ay makarating doon na mapayapat matiwasay, Panginoon. At maabot po namin ang mga tao, Panginoon Diyos, sa lugar po na yan, na maibahagi po namin ang iyo pong mga salita para po sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa aming pong mga buhay. Mayroon kami Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo po at ingatan namin mahal na bansa. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa digmaan, laban sa China, Panginoon Diyos. Lord, we pray, Lord, na ilayo mo po kami sa mga lindol, mga mabibigat na trahedya, yung nature, Panginoon, yung pong mga bagyo, Panginoon Diyos. At ganun din, O Lord, sa sobrang init ng panahon, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siya namin nilalapitan at tinatawagan, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magpalakas sa bawat sa po sa amin. Ikaw magpalakas kay Noemi, pagpagaling, Panginoon. Pastora Virginia, O Lord, ikaw po ang magbigay ng strength sa kanila. Sa mga kapatid po namin na mga nalulupaypay, palakasin mo po sa pananampalataya. Patatagay mo po at patibayin, Panginoon, ang kanila po mga pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa buhay po ng bawat sa po sa amin. Ikaw po ang patuloy po na mag-bless, lalo tigit, Panginoon, sa mga nagaganap sa pagitan po ng mga Duterte at saka ng mga Marcos, Panginoon. Lord, I pray na maiayos na po ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang gumalaw at tumiro sa kanila po mga buhay, O God. Ganon din sa nalalapit pong eleksyon, Panginoon, we pray. Ikaw, O Diyos, ang mamagitan, ikaw ang siyang magpala, ikaw ang siyang gumabay at pumatnubay sa bawat sa po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang maitaas. Hayaan mo po ang eleksyon na ito ay maging mapayapa, Panginoon, at ang mga may tatalaga o mga mailalagay na mga pinuno, nawa sila po ay may mga pagkatakot sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin lahat ito dinudulog, Panginoon Diyos. Maghari ka sa bansa po namin. Ikaw, O Diyos, ang siyang gumalaw at kumilaw. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, O God. Pagpalain mo po ang gawain sa linggo, Panginoon. Ang aming sunrise service, O God, alas 5 po ng umaga. Ang aming pong pananambahan. Nawa, dumako po, O Diyos, ang mga anak mo, Panginoon, sa lugar po na ito, O Diyos. At sama-sama ka naming luwalhatiin. Sama-sama naming alalahanin ang iyong pagkabuhay na maguli. Na ito ang mundo, Panginoon, ng Ebanghelyo, Panginoon. Kung wala po pagkabuhay na maguli, wala po naging katuturan, Panginoon, ang iyong pagkamatay sa pusong Kalbaryo. Pero nabuhay ka po, Panginoon, kaya po buhay na buhay din namin pananampalataya sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Baguhin mo po kami lahat. Palain mo po kami lahat. Ayusin mo po kami po mga buhay. Ingatan po kayo sa bumagdabag po ito, Panginoon. Thank you, Lord. Mag-isang pag-uwi ni Ana Rose, Panginoon. Pag-uwi niya, pagbakasyon niya. Koleksyonan mo rin po siyang ingatan, Panginoon.
Pagpalain mo po ang Pantas Ministerial Association. Pagpalain mo po ang Messiah Full Gospel Bishop Council, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang ASOL, ang Asian Seminary of Leadership, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga estudyante, ang mga pastor, ang mga workers, O God. Thank you so much, O Lord. Bless us all together. We thank you so much, O God. Purihin ka sa gabi pong ito. Salamat po sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng kagalakan, mga award, Panginoon, mga reward, O God. Mga pagpupugay mo, Panginoon, mga commendation mo sa mga faithful, O God, sa mga tapat at mabuting alipin mo, Panginoon. Lord, narito po kami. Patuloy mo po kami gamitin in a mighty way for your glory, O God. Bless our life indeed, O God. Pagpalain mo po kami lahat. Pagpalain mo po ng mumuno sa aming pong barangay, Panginoon, ang mga kagawad namin, Barangay 176B, O God, ang aming kapitan, Sammy Reyes, O Lord. Bigyan mo siya ng wisdom, aming mayor, O God, si Along, Panginoon, si Congressman Oka, ang mga kapitan ng 176A hanggang F, hanggang E, Panginoon. Lord, sa iyo po lahat ito ay binudulog at ipinagkakatiwala. Lord, salamat po sa gabi pong ito. Sa iyo po, Panginoon, ibinabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pagsampat kaluwalhatian. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. God bless po. Salamat po sa nakasama namin online. Nagawain ba tayo ng Biyernes? Ano po? 7 last week. Ay, ano,